Mabilis na nakailag si Withrow sa sumunod na atake at agad na nagtago. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Naging pabaya siya. Kung hindi siya nakakilos agad, siguradong pugot na ang ulo niya sa loob lang ng 1 segundo. Hindi niya maintindihan kung bakit nakita niya si Pearl. Ilusyon ba ito o isang uri ng panggagaya? Isang bagay lang ang sigurado siya. Kung luluwag ang depensa niya kahit isang beses pa, hindi lang braso ang mawawala sa kanya. Halos maputol muli ang leeg ni Withrow nang muling sumugod ang Inhuman, dahilan para tuluyang mabasag ang ginagamit nitong mimicry. Ginamit ni Withrow ang pagkakataong ito para sipain palayo ang halimaw. Hindi ito sapat para mapatumba ang nilalang, pero nang dahan-dahan itong tumayo, lumabas na ang tunay nitong anyo. Tama ang hinala niya, isa itong mimic type. Hinubad ni Withrow ang kanyang kapa at pinunit ito para itali sa kanyang braso at patigilin ang pag-agos ng dugo. Hindi siya papayag na matapos ang laban ng ganito lang. Kukunin niyang muli ang braso niya mula sa nakakadiring nilalang na ito. Muling sumugod ang Inhuman ng buong bangis. Samantala, nakatitig si James sa radar. Napansin niyang ang galaw ni Withrow ay naging mabilis at hindi na mahulaan. Nasa gitna na kaya siya ng laban? Tanong niya sa sarili. Binalaan naman siya ng piloto na lalong lumalakas ang bagyo, kaya kailangan na nilang lumapag sa deck para hindi mapahamak ang buong operasyon. Sa kabilang dako, dinala ng batang babae si Pearl sa mga nakaligtas na pasahero. "Salamat sa Diyos, nandito ka na," sabi ng mga ito. Nakatago sila sa isang sulok at sinabi nilang marami pa ang nagtatago sa mas mababang bahagi ng barko. Dahil sa dami ng mga nakaligtas, naramdaman ni Pearl ang bigat ng responsibilidad. Kailangan niyang mahanap at mapatay ang Inhuman sa lalong madaling panahon. Nagmakaawa ang mga survivor na iligtas silang lahat. Balik sa event hall, lalong nag-init ang bakbakan ni Withrow at ng Inhuman. Sinusubukan ng halimaw na sorpresahin si Withrow, pero kahit kulang na ng isang braso, napakahusay pa rin ng depensa ng superhuman. Dumating sila sa isang standstill, walang gustong bumitaw. Hindi makapaniwala si Withrow sa galing makipaglaban ng Inhuman na ito. Kahit na naputulang siya ng braso, hinahangaan niya ang husay nito. Pero hindi na siya pwedeng mag-abang pa. Binuka ng halimaw ang panga nito para lamunin siya. Pero mabilis na sinipa ni Withrow ang nilalang pabagsak sa lupa at tumalon palayo para makaisip ng plano. Dahil nananatili sa tunay na anyo ang halimaw habang lumalaban, ibig sabihin ay walang combat advantage ang panggagaya nito. Kailangan na niya itong tapusing na yun din. Naramdaman ng Inhuman ang kakaibang enerhiya mula kay Withrow. Sinipa ni Withrow ang isang bariles ng alak at ginamit ang kanyang abilidad para gawing matatalim na icicles ang tumatapon na mga alak. Isang bagay na hindi inaasahan ng Inhuman. Hindi pa doon nagtatapos, kumuha siya ng isang bote ng alak, binasag ito, at hinayaang humaba ang alak hanggang sa maging isang matalim na icy blade. "Nakakapagod ang araw na ito," bulong ni Withrow. "Wala na ako sa mood makipaglaro. Tatapusin na kita." Habang naghahanda si Withrow sa kanyang huling atake, nagbalik ang alaala ng nakaraan. Si Galen Withrow ay nagmula sa silangan ng Harlem. Hindi siya mukhang delikado, pero may talim ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kwento ni James, isang international lawyer, tungkol sa kung paano pinulbos ni Withrow ang isang gang ng walang kahirap-hirap. Maging si Ben, isang biotech engineer, ay nabilib ng malamang si Galen Withrow din ang nagpabagsak sa Safario Street Gang. "Malinaw na isa kang superhuman," sabi ni Pearl noon sa kanya. "Pero paano mo napapagaling ang mga sugat? Agad na tumitigil ang pagdurugo ng mga tao sa paligid mo." Binalaan siya ni Pearl na huwag magsisinungaling. Doon ipinaliwanag ni Withrow ang kanyang kakayahan. "Kaya kong patigasin ng anumang likido sa paligid ko sa loob ng 10 metro. Hindi ito simpleng pagpapayelo lang. Binabago nito ang komposisyon ng likido para maging kasing tibay ng diamante. Kapag ginamit niya ito bilang sandata, mas malakas pa ito sa anumang baril sa mundo. Ngunit,
Nangangailangan ito ng matinding konsentrasyon at stamina. Balik sa kasalukuyan, tinamaan ni Withrow ang ulo ng Inhuman gamit ang kanyang icy blade. Pero hindi ito sapat. Sinuntok siya palayo ng halimaw. Alam ni Withrow na nagkulang siya sa lakas dahil nawala ang balanse niya matapos maputulan ng braso. Sa tindi ng galit, muling sumugod ang Inhuman kaya napilitang tumakbo si Withrow. Masyadong matibay ang bastos na halimaw na ito. Habang nangyayari ito, mabilis na tinatahak ni Pearl ang mga pasilyo ng barko. Wala siyang nakitang kakaiba sa ika-4 at ika-5 palapag, pero nakarinig siya ng malakas na pagyanig sa itaas. Sinubukan siyang tawagan ni James para sabihing may gulo sa event hall. Bagamat nagloloko ang earpiece, nakuha ni Pearl ang mensahe at lalo pang binilisan ang takbo. Nagdidilim na ang paningin ni Withrow dahil sa pagod at bawas ng dugo. Sa huling pagkakataon, nakakita siya ng sprinkler sa kisame. Sinipa niya ito para bumuga ang tubig sa buong paligid at gamit ang kanyang abilidad, binalot niya ang Inhuman sa matigas na yelo. Mukhang ligtas na siya sa kamatayan. Naalala niya ang huling tanong ni James. Gaano katagal tumatagal ang pagtigas ng likido? Depende sa mental fortitude ko, sagot ni Withrow noon. Pero kapag talagang tumigas na, tumatagal ito ng hanggang 1 oras. Habang nag-iisip si Withrow kung paano tuluyang uubusin ang Inhuman na nakakulong sa yelo, may naramdaman siyang matalim na bagay sa kanyang leeg. Sa isang iglap, dahan-dahang nahulog ang kanyang ulo mula sa kanyang balikat. May pangalawang Inhuman na lumitaw ng walang babala. Sa kanyang mga huling sandali, isa lang ang pumasok sa isip ni Withrow. Kailan pa narito ang isang ito? Kakayanin kaya ni Pearl na talunin ang 2 Inhuman ng mag-isa?